Welcome sa Solid Kaas, ang tahanan ng iyong modernong junior high school A&E reviewer. Dito sa ating channel natutupad ang nagdulot na pangarap. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa ating gabi-gabing pagsasanay. Question number 1. Basahin ang pangungusap. Ayon sa pinakahuling ulat ng Department of Health o DOH, ang pangunahing sanhi ng pagkakasakit ng mga bata sa kasalukuyang panahon ay ang pabago-bagong lagay ng panahon sa Pilipinas. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita na ang pahayag na ito ay isang katotohanan? Option A. May opisyal na ebidensya at pinagbabatayang ahensya ng gobyerno. Option B. Ito ay sariling pananaw lamang ng isang doktor sa barangay. Option C. Maganda ang paraan ng pagkakasulat ng balita. Option D. Maraming mag-aaral ang sumasang-ayon sa pahayag na ito. Para sa ating unang item, tandaan na kapag ang isang pangungusap ay nagsisimula sa ayon sa at may kasamang ahensya gaya ng DOH, ito ay isang malaking patunay. Isulat ang inyong sagot habang tinatapos ng ating visual bar ang countdown. Question number 2. Basahin ang talata. Para sa akin, ang online learning system ng ALS ang pinakamadaling paraan upang makakuha ng diploma dahil hindi mo na kailangang gumising na maaga upang pumasok sa paaralan. Anong uri ng pahayag ang pangungusap na ito? Option A, katotohanan o fact. Option B, hinuha o inference. Option C, opinion. Option D, konklusyon. Pansinin ang panimulang parirala ng may akda. Para sa akin, ito ba ay isang napatunayang katotohanan ng lahat ng tao o isang sariling pananaw o palagay lamang na maaring iba para sa ibang mag-aaral? Piliin ang tamang letra. Question number 3. Suriin ang sitwasyon. Nakita ni Cardo na marami nakatambak na maruruming module sa lamesa ng kanyang kaklase at may kasama pang 3 basong may tira-tirang kape mula sa nagdaang mga araw. Ano ang pinakatumpak na hinuha ang mabubuo mo sa sitwasyong ito? Option A. Mahilig uminom ng tsaa ang kanyang kaklase tuwing umaga. Option B. Maayos at malinis sa kanyang mga kagamitan ang kanyang kaklase. Option C. Tapos na ang kanyang kaklase sa lahat ng kanyang pagsusulit. Option D. Maraming puyat at tambak na gawain ang kanyang kaklase nitong mga nakaraang gabi. Ang hinuha o inference ay pagbasa sa pagitan ng mga linya batay sa mga pisikal na ebidensya. Kung may maruruming module at maraming tasa ng kape, ano ang ipinapahiwatig nitong gawain ng estudyante? Isulat ang letra sa inyong papel. Question number 4. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang klasipikadong bilang isang opinyon? Option A. May 3 malalaking pangkat ng pulo ang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Option B. Ang asignaturang mathematics ang pinakamasayang pag-aralan sa buong curriculum ng ALS. Option C. Ang 1987 Constitution ang pinakamataas na batas sa Republika ng Pilipinas. Option D. Ang Maynila ang opisyal na kabisera ng ating bansa. Hanapin ang pangungusap na nagpapahayag ng damdamin o lasa ng isang tao. Ang pagiging pinakamasaya ba ng isang asignatura ay tanggap ng lahat ng tao sa mundo o opinyon lang ito? Tiyaking hindi kayo nalilito sa mga katotohanang geographical.
Question number 5. Basahin ang pahayag. Ang Republic Act 11510 o ang ALS Act ay nilagdaan upang gawing institusyon at permanenteng bahagi ng batayang edukasyon ang alternative learning system. Bakit tinuturing na isang katotohanan ang pangungusap na ito? Option A, sapagkat ito ay nakabatay sa isang opisyal na batas at legal na dokumento ng bansa. Option B, dahil gusto ng lahat ng tao na magkaroon ng libreng paaralan. Option C, sapagkat ito ay isang magandang ideya para sa mga out-of-school youth. Option D, dahil binasa ito ng mobile teacher sa aming klase. Tandaan ang ating panuntunan. Kapag ang isang impormasyon ay may kasamang Republic Act or RA number, ito ay batas na nakasulat sa kasaysayan kaya ito ay isang fact. Piliin ang titik A o iba pang option sa inyong scratch paper. Question number 6. Basahin ang talata. Madilim ang mukha ni Lola habang nakatingin sa kanyang pitaka. Ilang beses niyang binilang ang mga barya, bumuntong hininga at dahan-dahang ibinalik ang lata ng gatas sa istante ng grocery store. Ano ang maaari mong mahihinuha sa katayuan ni Lola sa sandaling iyon? Option A. Masaya si Lola dahil nakatipid siya sa kanyang pamimili. Option B. Galit si Lola sa may-ari ng grocery store dahil sa kulay ng lata. Option C. Kulang ang dalang pera ni Lola upang mabili ang gatas. Option D. Nakalimutan ni Lola kung paano magbila ng mga barya. Tingnan ang mga kilos, madilim ang mukha, bumuntong hininga, at ibinalik ang gatas. Ano ang pinakalohikal na dahilan kung bakit ibinalik ang pagkain sa istante pagkatapos magbilang ng barya? Isulat ang tamang sagot. Question number 7. Alin sa mga sumusunod na parirala ang madalas na ginagamit bilang panimula upang magpahibatig na ang isang pahayag ay isang opinyon lamang? Option A. Batay sa opisyal na ulat ng. Option B. Sa aking palagay at sariling pananaw. Option C. Ayon sa mga nakalap na ebidensya ng. Option D. Pinatutunayan ng mga dokumento na. Ang mga options A, C at D ay mga panimula para sa mga katotohanan dahil gumagamit sila ng mga salitang ulat, ebidensya at dokumento. Aling parilala ang malinaw na nagsasaad ng personal na ideya ng isang tao? Question number 8. Basahin ang pangungusap. Ang bulkang Mayon na matatagpuan sa lalawigan ng Albay ay may taas na humigit kumulang sa 2,463 metro mula sa antas ng dagat. Bakit isang katotohanan ang pahayag na ito? Option A. Dahil ito ang pinakamagandang bulkan sa buong mundo para sa mga turista. Option B, sapagkat narinig ko ang kwentong ito sa aking mga kapitbahay. Option C, dahil pwedeng magbago ang sukat ng bulkan kung gugustuhin ng pamahalaan. Option D, sapagkat ito ay napatunayan na ng mga siyentipiko at may konkretong sukat na pangheograpiya. Ang mga sukat na pag-ingham o geographical measurements na napatunayan na ng mga eksperto ay hindi nagbabago base sa emosyon ng tao. Ito ang dahilan kung bakit ito ay isang fact. Piliin ang inyong sagot. Question number 9. Suriin ang pahayag. Kung magpapatuloy ang walang disiplinang pagtatapon ng basura sa mga ilog,
tiyak na makakaranas ng mas malalang pagbaha ang Metro Manila sa susunod na mga taon. Anong uri ng pagpapahayag ang pangungusap na ito? Option A, isang hinuha, inference batay sa kasalukuyang sanhi at bunga. Option B, isang purong katotohanan o fact dahil nangyari na ito kahapon. Option C, isang maling opinyon na walang basihan sa totoong buhay. Option D, isang opisyal na batas ng pamahalaan. Ang pangungusap ay nagbibigay ng prediksyon sa hinaharap gamit ang salitang kung magpapatuloy. Ito ay isang lohikal na hula o hinuha base sa maling gawain ng tao ngayon. Isulat ang inyong sagot. Question number 10. Basahin ang talata. Ang pag-aaral gabi-gabi sa ilalim ng alternative learning system ay ang pinakamahirap na sakripisyo na maaaring gawin ng isang working student sa buong buhay niya. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita na ang pahayag na ito ay isang opinyon? Option A, may mga opisyal na talaan ng oras ng pagpasok ang mga estudyante. Option B, lahat ng mag-aaral sa Pilipinas ay pare-pareho ang nararamdamang hirap. Option C, ang salitang pinakamahirap ay nakadepende sa personal na karanasan at damdamin ng bawat individual. Option D, nakasulat ang pangungusap na ito sa isang formal na memo ng DepEd. Narito ang huling tanong para sa Part 1. Ang salitang pinakamahirap ba ay pareho para sa lahat ng tao? May mga estudyante na masayang-masaya sa pag-aaral sa gabi at hindi ito itinuturing na pasakit. Kaya ito ay i-comment ang inyong mga sagot mula question 1 hanggang 10 sa ibaba ngayon din. Huwag kayong mahiya dahil ang pagkakamali ay bahagi ng pagkatuto. Abangan bukas ng alas 9 ng umaga ang formal na pagpapalabas ng Part 2 Answer Key upang malaman ang inyong pinal na score. Isulat ang sagot at kita-kits bukas ng umaga. Solid ka, ALS! At maligayang panonood at pag-aaral sa ating channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo lagi sa ating mga reviewer. Maraming salamat, hanggang sa muli.